Kung yun ang Bible diri, sa conclusion niya, may tungod sa famine in siya, but unto none of them. No? Daghan kayo daw mga balo na itong panahon na. Pero walay lain nga gipadad-an sa Ginoo kang Elias, save unto Sarepta of Sidon. Atong widow woman sa Sarepta. No? Ang istorya na niya na sa 1 Kings chapter 17. Mabasa na to. O ikaduha nga panghitabo ingon sa verse 27, and many lepers were in Israel in the time of Eliseus. Sa panahon na po siya ni Eliseo, na sunod kang Elijah, si Elias, si Elijah, unya si Elisha. Pitapit lang mo na sila daw. Pero lahi-lahi lang ka person. Ang sumusunod kang Elijah, si Elisha. Manang i-dripod nga pagka-term, si Eliseus. Si Elias, Elijah na siya. Eliseus, si Elisha. Okay? So sa panahon po ni Eliseus, humana ni Elijah, ang mga kanang kitawag og lepers. Sa ato pang pinulungan na siya kanang mga sabi na siya kabahungon, sanglahon, no? Mga sanglahon. Sa kadaghan nila, usara ko'y giayo. Sa panahon niya, sinaaman rapod nga Syrian. Alam ko atong sabtuga, privilege kayo nga mahimo ka nga usa anak nga gihatag sa Ginoo, nga tagaan kag pabor, no? Labaw sa tanan. Kung atong sabton maigsoon ingon sa Bible, daghang mga widow, bot pasabot mga balo kaniadto sa panahon nga naggutom, sa tinggutom daw tungod sa walay ulan. 3 years and a half. 3 and 6 months. 3 years and 6 months. So moing kag isa ka bulan, 12 ka bulan, unya tulo sa 36 plus ulong ka bulan nga tunga sa tuig, naa siya gitaw 42 ka bulan nga walay ulan. So kung sa humay pa sa isa ka tuig, mag-harvest ka sa isa ka tuig, kapila katulo, no? Katulo sa isa ka tuig. Ito kaduha lang, ito kaduha. Maximum of 2 harvest sa isa ka tuig. Trigo ilaha, sibada ano? Ito ta kibalik kaduha lang sa isa ka tuig. Sa ato pa naa sila'y sa tunga sa tuig na sa isa ka harvest. Sa ato pa sa isa ka tuig duha times 3 na unong plus isa ka harvest sa 6 months. Sa ato pa na 7 harvest nga wala sila harvest. Dugay na. No? Kung atong sabton maigsoon, among those women, among those widows, ingon sa Bible, isa lang ang hatagan o pabor kadtong woman of Sarepta. Nakuha na to? Sa kadaghan nila, siya ra ang nahatagan o pabor. O niya, sa pabor na nahatag sa iyaha, milagroso pagit kayo nga kahimtang. Nga naman, ang maumaong nga pagkaon nga nabilin. Ang issue diha, famine man, sa itong papagkaon. Ang maumaong nga pamaagi, nagsustain siya until nga nahuman ang drought. So, sa akong kwenta, kung sa unong kabulan, isa kaharbisan, adisir sinahuman ning hunong tong iyang pagkaon nga little oil and little flour until 4 years. No? Kay 3.5 years plus 6 months, unya nag-harvest pa man sila, adisir sila nahimong nagkaon sila sa ilang itanong. So, hingabot dito another 6 months. Ang atong sabton, no? Pero ang akong punto diha maigsoon ba? Giunsa sa Ginoo pag-sustain sa ilaha among those women, among those people around them, katurang widow woman of Sarepta ang nakaangkon sa milagroso nga procedure sa Ginoo nga out of them, no? Out of those years, iyon ang pulong sa Ginoo, magpabilin sila, nagkaon sila sa little oil and little flour.
Gagani kung imong basahon sa 1 Kings chapter 17, ang maong babaeng balo may iso nango sa duha ka sanga aron iyang isudnod sa katapusang pagkaon niya o sa iyang anak. Human anak, mamatay na sila. Pero here comes the blessing. No? Iyon ang pulong si Ginoo sa dihan si Elijah. Nagsugod ang famine, nagsugod ang walay ulan. Iyon ang pulong si Ginoo. Una nga destination gipadala siya adto sa Brook Cherith. So it might be na may makaon tong widow woman. Pero pag hubas po sa Brook Cherith, ay netabo ingon ang Ginoo sa iya, Elijah, adto ka sa Sidon. Tuwa sa Sarephat dito to ay gi-prepare na nako dito nga babae mo pakaon nimo. Diri sa Brook Cherith, ang nagpakaon sa iya, ang gigamit nga instrument is kining raven, no? Kanang uwak. Pwede man na siya na to ma-term og unbeliever, no? Unbeliever, pwede na siya. Pero kung practical yun ng pagka-istorya, sa buntag nagpadala ang Ginoo pagkaon pinagi sa uwak, ato kang Elijah, pagkahapon, buntag hapon naman ang feeding ani. Di man ni Pilipino kon. Kung Pilipino tin buntag unto hapon. Pero kay Israelite man buntag hapon ra ang kaon, no? Pero miabot sa punto nga gipahubas sa Ginoo ang Brook Cherith. Human na po ang supply sa uwak. Kung imong basahon. Pero ang desir niya gi-close, gi-prepare na sa Ginoo ang opening dito sa Sarephat. Dahil mo kalimot, we are serving the same God sa gialagaran ni Elijah. Kung ang Diyos makahimo umilagro kaniadto, pwede po na sa atong panahon karon. Gano, kay ang Diyos kaniadto, Diyos karon ug ang Diyos na umalabot, maora na nga Diyos sa umalabot ng mga adlaw. Kung atong sabton maigsoon, daw sama sa widow of Sarephat and Christians, no? The privileged person and Christian. Ganaman, among those people nga nagkinabuhi diri sa tibagat, among those people nga nagkinabuhi diri sa kalibutan, Christians lang ang giatagan sa Ginoo og dako kaayo opportunity and privileges sama sa widow of Sarephat. Ngano? Buhi pa ka, pero sigurado mo ato kag langit. Buhi pa ka, pero himo na kang anak sa Dios. Tungod kay anak ka sa Dios, ang imong puloy-anan ginharian sa Dios. Anak ko ka sa Dios. Diba? So, ang gisulti sa Bible, continuous yun na siya. Nabisa makainom sa kalibutan, na anay gihimong preservation ang Dios sa iyang mga katawan. Tanaw ra ba na? Among those people, basahan ito balik ang Luke, siya, but I tell you of a truth, many widows, that is more than one. So may yung tingnan like many, that is more than two pag yun. Ano? Pagkatang sigutan, isa word nga widows na dan, plural na kudan. Plus na pag yung many, kung atong sabto may sundaghan yun sila. Pero among those widow, ingat po sa among those widows, widow women, ingon ang polo sa Ginoo, kadto ra gyud nga babae ang nakaangkon sa maong privilege. Sa kadaghan nila nga mga balo, kadto ra gyud balo dito sa Sarephat ang nahatagan sa Dios. Unsa may ibot pasubok na tungod kay dalo ang Dios, dili. Gipakita lang na siya nga naging privilege, special privilege gihatag ang Ginoo sa tao nga angay tagaan. Sa atong panahon may igsoon, sa magkalisod-lisod ng kalibutan, bisag na, na-prove na ito sa pandemic. Karon, apat na karon. Ang uban, nag-retire na, nangamatay na. Pero karon na, privilege pa kaya ka ni Aka. Ano may purpose sa aning tanan? Aron makakita pa kagdugang milagro sa kinabuhi nimo. Sama aning widow woman. Nasa iyang pangunauna, kung imong basahon may igsoon, nasa 1 Kings chapter 17. Ingon ang polong sino, and it shall be that he shall drink the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. In verse 5, so he went and did according unto the word of the Lord. Pero pag abot nimo, pag ina nahurot ng tubig, ina po siya, and the word of the Lord, verse 8, kaya came unto him saying, arise, get thee to Sarephat, which
belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman. Sa ato pa kining bayhana gisugo dahil sa Ginoo pod. Kay commanded man ang term, no? Commanded a widow woman there to sustain thee. Diha sa verse, makita nimo ang give and take relationship. Kaya kung wala po moabot si Elijah diha, dili na maabot po sa babae ang kanang gitawag og sustenance sa provision. Nanawag ang gisulti sa babae diha, in siya, behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarepta. Kasi makita nimo diha nga word, sa diha gisultihan siya, mingsunod na lang po dahil siya dayon. Wala na langay-langay. But pasabot obedience is required. Nabuboton sa Dios nga pagtuon ko sa Sarepta, mingadto din siya. Ang tawag na obedience. Wala sa naglangay, no? Sa diha nga gihunong na sa Ginoo diha ang brook chiret, hingunong na pud niya ang supply pinagi sa uwak, siya adto ka sa Sarepta. O ingon siya, ingon na may panghing adto dayon siya. But pasabot na ang pagka masinugtanon. Kung gaina gisgutan nato nga ang prayer requires persistency, God's will also requires obedience. Amen? Gusto nato nga makaplagan nato ang himaya sa Dios, makaplagan nato ang kahibulungan nga paglihok sa Ginoo sa kinabuhi nato, it requires obedience. It requires obedience. Maigsoon ang pagkamasinugtanon mo ni ang Yahweh, no? Dake nga mosuksed ka sa imong tinguha. Kay ang kadaogan wala sa ato, nasa Dios. Ang paglambo sa kinabuhi nasa Dios. Ingon sa Psalm chapter 73, ingon ang pulong sa Ginoo, siya mo set up, no? Siya muhimo siya mo pobre sa tao, pwede siya mudato sa tao. Pwede siya palambuon ka, pwede pa pakunhurong ka. So wala tayo mahimo kung atong sabton naagid ang tanan sa Dios. Kung sa may pangandoy nimo sa kinabuhi nimo, samtang niya pakas kalimutan, pastor, gusto ta ko na, yes, tell it to the Lord. Isulti na sa Ginoo. Pwede hangyo ang Dios kay naaman sa Ginoo ang approval, wala sa tuwa. Ang akong bayaw tong una, padatok na siya. Nasayro mo kung siya na itabo, lisod pa siya kaon, pero hindi siya kabalik. Muna-muna paningkamot yun nila. Bisa pag imong iungan na niyo ang imong suwang, imong siko, tayo paningkamot, kung ang Ginoo dili mo bless, wala gyud kadaganan. Namatay na lang siya, wag siya pundato. Kaya nga naman ang approval nasa Diyos. Gawali na to. Dito basta-basta, prinsipo yung unta to. Pero kaya lagi, wala magwardyahe ang pagtuo, wala, natunas ang iyang pagtuo. Yung backslide siya, antod, namatay siya, namatay yung asawa, nakatibulag ang mga anak. Ito, kasi paningkamot na lang. Kung mga bata itong una, kinasuportahan na mo, dirian nilang alag kaulaw, Domingo sapon, anig ka diri niya. Pangalagan mo sa Ginoo. Muna'y pamaagi nga ang Ginoo maluoy sa iyo. Nagpabadlong tayo yung ginikanan kanyan to, mapalayo mo sa tunglo kung mangalagan mo tarok sa Ginoo. Or na'y tamig, bugtong tamig. Taon, makadapundar po ang mga bata karon. Kailan gyapon sila sa bulwaton. Kung atong sabton maigsoon ang kalambuan o kadaugan sa kinabuhi naa sa Dios. Wala sa ato. So, ang kabubuton sa Dios maigsoon nag-requires obedience. Amen? Now, unsa man kung atong sumadahon ang pagkinabuhi, unsa gikinahanglan nato? Kanang mga main thing gikinahanglan sa libing nato. Samtang nag-exist sa kalimutan. Kung imong sabton maigsoon niya tanan dire. Kung ikakibalik, pagkaon, ano? Kung sa may ginisire nimo sa imong kinabuhi, naana sa kita ko provision. Kaya kung mag-isgot kag provision maigsoon, dili lang kwarta lang ang isgutan niya. Dili lang kung pagkaon lang isgutan. Tanan!
Kaya provision ka but pasabot unsay mga gignalan na provided na siya. Tanawa ra mo ha. Dili ing napulong sa Ginoo. Sa diha nga naghulaw ang kining alagad sa Dios, masinugtanon, makita nato siya sa mga bersikulo nga masinugtanon din siya. Una, kung imong sabton maigsoon ni siya adto ka sa Brook Cherith. Pagkanong ta ka dito niya, inom ka sa tubig sa sapa. Lakaw din siya, huwag kayo makita sa Bible diya nga, nagdugay-dugay pa si Elijah. Lakaw din siya dito. Tuod man, pag-abot niya dito, buntag, magpadala ang ginubuwa. Na ang pagkaon, no? Sudan o kanon, o sa ato pa, sudan o kanon na. Pagkahapon po, sudan o kanon gyapon. Pumanya kaon, inom siya, bubog sa tubig sa Brook Cherith. Pero miabot ang panahon, gi-close. Wala na kahimtang gyapon na to. Dahil kay gayon ang gihatag sa imo, gisira sa Ginoo. Kaya nasa gi-open nga bangko para sa imo. So another experience, another nga miracles, another nga privileges, and another opportunities sa imo pag kinabuhi nga Kristiyano. Wala mo kabalaga. Kung nakita nimo siya nga kini magaguba sa imong obedience sa Ginoo, mas maayo maguba ng imong trabaho kaysa maguba ang imong obedience sa Dios. Amen? Muna sa ako dili na ko gubo ng akong kuwan sa Ginoo, akong relationship sa Ginoo. So dahil kwarta nga, natinguha nga dito ko. Dili ko, di na ko gubo ng akong relation sa Ginoo. Nga naman, gitawag mo ko dili sa Ginoo. Bahala ba ko dalang? Ang pinapagkante, lalipay ang Ginoo sa akong pagkinubo. Nakuha ba na to? Si Elijah, nasa kayo, pero pag-in sa Ginoo, ato ka sa Brook Cherith. Wala akong reklamo. Lord, sabi ako pagpayo dito, sabi ako pagkaon dito, niabot rin ako living, niabot pa yung pinatrin. Wala, di ka kita anak. Ang pinaka-the best na makita na ito based on exemplariness, nagipakita niya na pagsulti sa Ginoo, ning sunod na yun siya. Nakakita na ka na kinabuhi nga ang nag-supply sa pagkaon mo. Uwa! Di man na common. Di na common ay. Buntag sa iyo pa na ano? Wak! No? Doon nila sa mga ano kanon? Ay, ma-amaze dito pag-ayaw na tingali. Kung himuon na sa Ginoo sa kuha dire niya, patugtong, wala, narapat to diha, nangilan diha, no? Ano may lumi? Buka na, wak! Bena sa mga doon tingali. De, nanapurasyon. Dito, matingala ka, ay! Mananak! Diba? Ipakita lang sa Ginoo, wala imposible sa Diyos ka. Pero na yung mga panahon, i-close sa Ginoo ang kahigayunan. I-close. Kaya nga naman, nasa another chapter sa imong experience, ipakita sa Ginoo. Nahubas ang Brook Cherith. Siyempre, wala na po nang kuwang nag-supply. Pag kapasahan ng chapter 17, wala na. Pero ingon ang Ginoo, adto ka sa Sidon. Dito sa Saripat na ibabaing balo dito na akong gisugo. Klaro kinang sa pagkakas, I have commanded a widow. Liman ka, anak. Kung sa ako nga bahin, at ito kumupuyo, balo pa yun. Nagunay anak. Unya, nagkalisod ang panahon karon kay hinani. Pero wala kay makita na nagreklamo siya. Wala. Mga balard, sige. Baktas din sa panahon nito. Pag abot niya, igod-god, maniog to. Sa'yo tito hilaka, okay? Pag abot to, tingkao naman. Ingon rin siya. Pag abot niya dito, verse 11, verse 10. So arose and went to Saripat. And when he came to the gate of the city, pag abot niya dito sa syudad, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Ang primerong gipangayo, tubig. Ang issue ay huwagod, sulisod ang tubig. Pero tingali, mas dali ang tubig ihatag kaysa pagkaon. Kaya mas grabe naman itong pagkaon, kaya naman, tungod sa hulaw, walay tanong, o walay harvest. So mas apiki ang pagkaon kung natong sugaton. Pero dire, I pray thee, no, that I may drink. Ingon ang Bible, walay reklamo ang babae. And as she was going to fetch,
But pasabot, hisugot tayo. Kay sa diyan, nung padulong na siya magkuha sa tubig, in the Bible, he called to her. Ingon na po otro si Elijah and said, "Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand." Kung sa ato ang pagkasulti, pwede ka may kong tubig. O, lakaw ng babae, kamag tubig niya. Pili kong kanon ha, pagkaon. O sa ato ng apot sa no? Pili pagkaon ha. Tato pa, pagkaon o tubig. Ingon dahil ng babae sa verse 12. And she said, "As the Lord thy God liveth," no? Ingon ang Dios ang Ginoo nga imong Dios buhi, "I have not a cake." Wala ko'y usa to po wala ko'y tinapay. Usa to wala ko'y tinapay, but a handful of meal in a barrel. Nay usa ka kumkum na lang nga haligi, harina diha sa ako ang tibod-tibod, diha sa akong butanganan. And a little oil in a cross. Niyutay po nga oil para sa kanang pagluto, no? Diya sa akong tibod-tibod. Then, and behold, I am gathering 2 sticks, o nagpagduha ka sanga, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. So, gi-explain niya ang kahintang. Si question na to niya. So, gisulti na kang Elijah. Pero ang tubag ni Elijah, kay nahibalo siya nga, hingabot siya ng lugar, kay gisugo siya sa Ginoo. Kunya, gisulti siya nga, ako, gisugo na ako na daan ng babae, aron mo sustain sa imo. Butusot mo atiman sa imo. Karon, pag abot niya, hingingon na siya, and Elijah said unto her, ayaw kahadlok, no? In sa verse 13, "Go and do as thou hast said." Buhata lang. Lakaw, buhata lang. O niya, ingon na pulong sa Ginoo, "But make me thereof a little cake first." Unahan lang sa ako. Ayaw lang yung anak. Ako lang sa unahan, ha? Isa, unahan lang ko. "And bring it unto me, and after make for thee and for thy son." Nanong yun na pagkasulti na may son. Kung mag-una sila og luto para sa ilahan, di na makita ang kahibulungan. Nangabusog naman sila. Nakalata lang. Madugay pa ang milagro. Pero sa dihang himuon niya una ang para kang Elijah, kabalo isang 0-0 na, wala na yun. Pero ingon ang expression sa Bible, siya, buhata lang, unaha lang ko, kunya paghimo ko doon para sa inyo. Kaya nakabalo kang anak ko gutong tao. So dapat ang tanan, himuon yun diya para kang Elijah ra. Pero diri ang kahimulungan. Sa dihang gihimo niya itong gisulti ni Elijah, kay nakabalo si Elijah, gisugo sa Ginoo. Di gini pasagdan sa Ginoo, kay ang Ginoo ginagsugo ni. Nakuha na to? Parehas sila sinugo sa Ginoo. Gisugo siya, padulong dito sa Saripat. O niya dito sa Saripat, na po'y giandam ang Ginoo gisugo para sa iya. So, si Elijah nagdalag blessing para sa widow. Pero ang widow, napoy na sa widow, nga mahimong mo sustain kang Elijah. So may word nga ito makita na, give and take, no? Give and take na relationship. So, naay panalangin nga mapaambit ni Elijah sa ilaha, napoy panalangin sa widow nga mapaambit nga ito sa alagad sa Dios. Bot pasabot, kada na sa imuha, pwede ka mahimong blessing para sa uban. O ang naapon sa kuha, pwede po ko makahimong blessing, mahimo po kong channel sa blessing para sa inyo. Murag ana ang bot pasabot, ano ba? Kakala tayo, man? Sa ito ba, buhaton mo yung part, buhaton ako kong part, ang Diyos mo bless pares sa tuwa. I-bless ta sa Ginoo, i-bless ko ka, kaya nga naman, functional man tanan. Naghimo ko sa mong function, naghimo ka sa mong function, ang Diyos nag-bless both of us. Murag inga na ng kayumtang. Gi-bless sa Ginoo si Elijah through sa widow woman. I-bless po ang widow woman o iyang son, pinaagi kang Elijah. Nakuha na ito? Dahil ganani. Ang ato rang gitawag nato siya nga sa junction, walay lain kanang word obedience. Both parties. Sa dihang hingubi si Elijah sa Ginoo, hingadto siya sa Saripat. O niya, ang babae pong balo, makita na ito maigsoon, ang junction nila maigsoon, ang terminal na is obedience.
Kaya kung wala mo opening bayhana, di niya matawag-taman ang gidala ni Elijah nga blessing. Nakwa na to? So, ingnan niya may tabo. Kung imo basahon mention sa verse 13, siya ayaw kahadlok. Buhata lang, no? Buhata lang. At hindi siya mo. Unaha ko, niya paghimupod para sa imo. Then, ingon ang polong si Ginoo sa verse 14, siya, for thus saith the Lord God of Israel, wala mahibalo ang babae sa plano sa Diyos. Pero ang pulong sa Diyos, mingabot sa babae, kay gidala ni Elijah. Ingon sa verse 14, kay moni ang ingon sa Ginoong Diyos sa Israel, the barrel of meal shall not waste. Ano ha? Kanang imong sudlanan sa harina, di na mahugdan. Yun siya. Then, ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, neither shall the cruse of oil fail. Bisan na imong tibod-tibod, di na mahubsan. Yun ang Bible. Until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Kanos hibalo ang babaeng balo anak sa dihang ning sulti na si Elijah. So naay dala nga blessing si Elijah gikan sa Dios. Naapoy blessing nga giandam ang Ginoo pinagi sa babae aron both sila masustain sumala sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, ang Dios nga gilagaran ni Elijah, the same Dios nga atong gilagaran karon. Makahimo gyapon ang Ginoo milagro sa atong mga igsoon. Kung ang imong kasing-kasing masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Pagilay makita na ako niya, both parties, obedience ra yun. Kaya kung wala mo obey dayon si Elijah, anang panahon na, mingabot dito sa saripat, dili makatagamtam ang babae. Kunya, di po siya makatagamtam sa katong gidalan niya nga blessing, insya. Kaya nag-ingon ang Ginoo, nga kanang imuhang butanganan sa flour, no? Kanang imong butanganan sa imuhang kining tawag kaning harina, dili na mahurot. O ang oil, dahil sa tibod-tibod, di po nang hubas. Dili po mag-experience si Elijah anak, kung wa siya maabot dito. Kailangan maabot yun sa kabubuton sa Diyos. Kaya kung di ka maabot sa kabubuton sa Diyos, dili mo matagamtaman. Na kung magbuhat kang imong kaugalingon, nani, manakabubuton sa Diyos. Amen? Ay, dito kabubuton sa susundon. Isa lang yun ang Yahweh, obedience. Tanaw na God. Sa atong living, nakinalantas, pagkaon, ilimnon, puyanan, sa padiha, no? Para mapatigayon ang atong pagpuyo ng kalimutan. Yes, isa lang ka word na siya. Daton sa Ginoo ang word provision. Diha sa kabubuton sa Dios maigsoon naa ang provision. Diba? Ay nadalay balay si Elijah. Wala pa ya. Pero isa na lagi andam na anak ko'y gisugo dito. Dapat maabot yung ka dito, kana dito ang purpose sa Ginoo. Kunya ikaw, pananaon tapos ka sa panalangin niya, ikaw ang magdala. Muna ibang pasunod ang pagka-istorya niya. Kaya pag-abot niya siya, ay kahadlok. Kaya nga naka-isog kayo nagsulti si Elijah, tungkol kay gisulti haladaan siya sa Ginoo, nga muna may tamo dito. Kita ka ani sir, naiduha ko mag-steak duha ka sana, iluto na ko sa katapusang harina o sa oil, kunya human mangaon mi, ako akong anak, pagkatapos mga matay na mi. Wala, period na rin yung tato. Pero ingon sila dyan, ayaw. Kaya nag-ingon ang Diyos sa Israel. Aliman ka alaha, confident ka ay nagsulti ang kalagad sa Diyos. Kaya naman, nahibalasyon na ang kamaturan isulti sa Diyos. Wala ako, dili ko makahadlok magwali ani. Kaya naman, pulong na sa Diyos. Dili ka bumagak ang Diyos. Kung muobey lang na sa kabubuton sa Diyos, ay nagkabalakan ng provision. Kaya nga naman, supplyan yun kasi Ginoo kay ang Diyos, siya yun ang mag-taker sa iyang mga anak. Kinsa may ginikanan nga tarong na napasagad sa iyang mga anak. Sa atong literal nga pagsulti, dili sa kalibutan, pareha man ta mga makasasala. Atong mga anak, mga masayo, pupunta sa tubangan na to. Pero ayaw kalimot, kung tarong kang ginikanan, nag-atiman yun ka sa iyong anak. Klaro ba? Good. Kung ikaw nga makasasala, nagunaw na agad kang atiman sa imong anak ng mga makasasala sab na, unsa na lang ka ang Dios na di gyud siya masayo. Yun anak kanindot na iso. Ang ato ra gyud puhunan ani no sa kabubuton sa Dios, ang pagka masinugtanon na gyud.
bisag asa na kanto maigsoon. Kamo ngayong people, sugot-sugot gani kasi imong kaugalingon, sugot kasi imong gusto na magmahay gyud ka. Pero kung sugton nimo ang kabubuton sa Dios, dili gyud ka magmahay. Believe me. Believe me. Kamo mga ulitaw, tamang ipanahon magtanong-tanong sa mga dalaga, ganahan jud ko ana niya. Pero mo anton na higog man rin ka. Nay kalimot. Nagay kabubuton ng Dios ba ya? Ha? Bisan sa marriage life, bisan sa any relationships, naagay kabubuton ang Dios anang tanan. Amen? Di man sayop na mo attract the evil and the good. Kaya kita katago ana. Si pastor pwede taguan. Inyong ginikanan pwede taguan. Pero ang inyong Dios, nga akong Dios, dili gid mo katago. Amen. Matago ang matago sa makadiyot, pero mugawas yun ang kamaturan. Amen ba? Amen. Wala, sa panahon na nagkasinabot mo, hala, aron di mo makasala, aron di mo magtinabuhi sa kasalanan. Pagminyo! Nahigog mag-ipo anay, nahigog na, inyo ako na. Basta kung nahimo mo sa kabubuton sa Diyos, mag-enjoy yun mo. Pero dili ka niya, kamo mapoy makantos. Amen? Pastor, yan po na kung bahala. Pastor, nga naman, Pastor. Imo po nang ipili. Pastor, yan po na ito na masawa na. Oo, imo po nang desisyon. Imo po nang ipili. Basta din na ka magmahay. Kaya nga naman, insakto ng iwali ni Pastor Jinky. Amen? O pangutan ka, niya, nag-ubi ka. Wala, Pastor. Oo, na consequences. Gawa mo ka mag-ubi. Amen? Pag mo disobey ka, naging consequences. Pag mo obey po ka, naging consequences. Pero ang nakalindot maigsoon sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios, walay pagmahay. Pero kung pagsupak sa kabubuton sa Dios, naagay kamahayan. Amen? Kalimot, walay pagmahay na una, ulahin kita kanunay. Sa dili pa ulahin tanan, pwede na isiton. Kaya pwede man masayop ka, kunya, ang sayop, pwede ito i-recorrect. Aron ang sayop, may mong insakto. Dili pwede nga magpabilin ka sa sayop, aron himo na lang itong insakto. Wrong! Di gina mo. Bisan sa mathematics or bisan asan ng mga subjects sa kinabuhi mo ikson, nag-recorrection. Ano nag-recorrection? Tungkol kinay sayop. Sa diha, ma-recorrect na siya, but pasok, may mong insakto na. Nala, ipadayon na kay insakto na. Kaya kalimot, ang samad maulian, pero ang piklat magpabilin. Amen? Amen. Yes! Kaya kung atong sabton maigson, wala gyud pagmahay kung musunod na sa kabubuton sa Diyos. Tanawa ang nahitabo maigson. Sa dihang miingon din siya, kay ang Diyos sa Israel, ang Ginoong Diyos sa Israel, nagsulti nga kanang imuhang butangan ng sa harina, di na mahubsan. Kung ang imong timo-timo, di mo na mawalaan. So na lang, maigso pagkaduog sa babae, hihimo na yun. Buat pa sa matingubi na siya, right away, no? Sa diyan hingubi siya, ingon ang pulong si Ginoo. Biabot ang panahon. Nangaw sila, and she went, verse 15, and did according to the saying of Elijah. Og iya na yung gihimo, sumala sa giingon ni Elijah. Right away, wala siya musupak, kundi hingsunod hinon siya. Nga naman, nakadungog siya sa pulong sa Diyos. Kinsa nagsulti? Ang alagad sa Diyos. Nindot, so resulta na. Dito siya nakakita sa milagro. O tungod kay si Elijah, hingsunod po sa kabubuton sa Diyos, nakatilausap siya sa milagro sa mga babae. Diyan may milagro ito, Pastor? Ay, dito matinga, anak. Ingon na babae, katapusan doon, ka-stick na, pero pila pa ka-stick ang nahurot atong suga, ilang luto-luto, hantod. About sa 4 years. 3.5 years naman ang famine. Pero sa ika-4th year na kibali, another half years, na may 73 rain. Wala pa'y harvest na. Kaya na pa may nag-ugba pa man. So, insakto yun nga, ika-4 ka tuig, na sila harvest. O dito natapos na dahil ang ilahang famine. Pero, naka-experience siya a long time nga wala na, pero nakapaghihapon. Milagro na na. Amen?
Tingala lang ka. Wala mga kay trabaho pero buhi magyapon ta. Buhi magyapon ta niya. Wala. Kada adlaw ginasgutan naman ni Ma'am Doreen. Blessing sa Dios. Ngano? Wala may mga sweldo. Kapupol may manarbaho. Napan may kakayahan na trabaho maka-income po may. May tingali kag 10,000 20 lang nga bulan ko, di man tingali na makuha naman Ma'am Doreen. Pero ngano wala mi diha. Tungod kay kitawag may ani nga trabaho. Ang ako rin yung pangayon nimo is total as kining submission. Sabitan lang ka, i-bless ka sa Ginoo, madamay ko sa imong blessing. Kunya tungod kay magpadayon ko sa tawag sa Ginoo sa kuha, magpabilin ko, i-bless ko sa Ginoo, makatilaw ko ka sa panalangin ako. Nag-enjoy mi, wag mo mong sweldo. Kamo kabalungin mo, ay mo sweldo. Enjoy mi, malipayon mi, pagkaon, lami pagkaon. Nga naman, dili gid mabakak ang isulti sa Dios. Kung asa ang kabubuton sa Dios, tuwa ang provision. Namiro mga ginadiha, kay ang ilang issue diha, pamin God, pero tanawa, no, ba? Wala. Kunya wala pa mo dako ang butanganan. Maurag hapon ang butanganan, maurag. Ang tibod-tibod, maurag hapon. Ang process, maurag hapon. Pero may abot of 2 at 3.5 years. Kung iyong sabton, wala pa dito sila mag-harvest. Nag-supply pa gihapon ang Ginoo ato, pinaagi ato. Hanto nag-prepare sila, hanto nagula, no? Hanto na nag-harvest. At ko, hindi ko na nito butanganan ato. So butangan na po na silang harvest. Nakuha na to? Maikson, kung nakamemorize ta sa versikulo nga, for with God nothing shall be impossible. For with God nothing shall be impossible. Maikson, dili na kong memory verse lang na, kundi applicable na sa tanang anggulo sa atong kinabuhi. Tanaw din na sa Old Testament, pero pubuhin niya po na. Gibuhin na ni Jesus Christ. Diri sa long atong mabasa kayo na. No? Nga, among those women daw, sa panahon ni Elijah, isa na yun, anak ko na privilege na, mura nag-hiskot na sa mga Kristiyano, nga, among those people, billions of people around the globe, Christians only, ang nakaangkon ani nga privilege. Na bisang pag mag-inom sa kalibutan, we have 100% home in heaven. Wow! Pagka-privilege mo na ko, lagi ko magbahay, naluwas ko. Wapo ko na mahay, nagtawag ko sa Ginoo's ministry. Wag sweldo, balik problema. No problem. Nga naman, basta maangkon na ako si Kristo, sama kang Apostol Pablo, mawala lang tanan, maangkon lang si Kristo. Yes, kaya nga naman, di akong Kristo, kumplito na tanan. Amen? Wala, biyaan akong inom, biyaan akong pagka pala hubog na ko, ang pagka sigarilyo, tanan, mga 3 minuto, pabiyaan na tanan. Kaya nga naman, araw malipay lang ang atong Diyos. Nga naman, gusto na ko ang obedience kaysa disobedience. O, kung magmahay. Limpira ko, ipon ako. Panginoon, uwili, adili pa. Dahil ang reasons, kabubuton sa Diyos. Amen? Provision. Tanaw lang na, ang progression bitaw sa pag-supply sa Ginoo sa iha, tungkol kay masultanon siya, God provided a hamburger at Chile, no? Through ribbons. Kaya po lang, nagya po na. Pero pag-abot niya sa Saripat, siya, God provided pancakes, no? At Saripat, 5 ka pagkanindot kayo. Naglakaw pa lang ka, nag-andam na ang Ginoo sa imo dito. Muna nakanindot mo ikson kung mag-ubita sa kabubuton sa Diyos. Nagpadulong pa lang ka ba? Ready na daan pag-abot nimo. Nasa may mayo na. Kaysa magtuman ka sa mong gusto, mag-roaming around ka, asa magkunin panalangin, oy, sigugod-gugod mo, di mo kapas. Nanakit kami mo, kulang pa man gihapon. Kulang gihapon. Pero kung nakas ka bubuton sa Diyos, mag-enjoy ka. Amen kayo. Inira, pero masibo ra gid gihapon. Amen? My son, in God's will, requires obedience. And in obedience, my son, because of God's will, there is provision. Ay nagkabala ka, no? In the will of God, God takes care of His own. The safest place, no? Ang pinaka-luwas na lugar, my son, is the best place, the fullest place to be, is directly in the will of God. Muna yung pinaka-safe yun na lugar. Diha sa kabubuton sa Diyos. Manakuha ko magmahay. Bahala ko $2. I really believe na nakos kabubuton sa Diyos, the safest, the fullest place where I belong. Amen?
Ano mag-enjoy ko, malipay ko kita ko ninyo. Kaya nga naman, di rin ang akong advokasya nagpakita para sa inyo. Na every time makita ko nyo, may enjoy ko, ay salamat na siya. Ay salamat na. Kaya naman, gawas na nag-pray, na atas kapuputon sa Diyos. Kaya kumuhawa ko gikan na eh. Kaya mato ko sa, nangandoy na ito idalas. Adi, wrong motive na gina. No? Although, makapangalagad mo kasi ginawa dito. Pero kung si motibo ni mo? Kung si motibo na pabilin ka din, kung may dalang ta, tungod sa kabubuton sa Diyos. Isa pa, kakayo, kailangan sa kabubuton sa Diyos. Nakakita ko sa Ginoo. Yung nga mula mas sujigid rin. Ito, ano sa ko dito ngayon, kabubuton niya. Kanon to ay dalang dito. May iso dili, mas may ito naatas kabubuton sa Diyos. Kaya nga naman, dahil sa kabubuton sa Diyos is the safest place, the best place, and the fullest place to be. Wala ka mo mga dalaga, ay masauli ka maminyo. Pero di ka maminyo o magpagkasabog ka. Pwede naman na. May pag magminyo agad, ingat si Apostol. Pero kung magpabilin kang single, di ka makasala. Ano yun, may gubini mo sa pangalagad sa Ginoo. Ako yung lang diha, magpabilin ka single, pero di po ka mangalagad sa Ginoo. Wrong, gyapon. Kaya kung nagminyo ka, bahala mo miserable ka. Di magyapon ka mangalagad. Dito, ang purpose sa Ginoo maigsoon sa kinabuhi para gid sa kaayuhan nato kayo. Amen? Para gid na sa kaayuhan nato. Manang diha sa kabubuton sa Dios maigsoon, no? There is provision. When we are doing what our Father says to do, no? Kung kita nagabuhat daw kung unsay gisulti sa atong amahan nga langiton, He is duty bound to care for us. Maigsoon din na kinahanglan nga imo pang aghaton ang Ginoo nga ampingan ka. Ihagi na trabaho ampingan kita niya kay anak ko niya. Kaso lang ang problema mugawas ka sa kabubuton niya. Dili na nakabawd sa iyang care. Ano man himbiya man kasi ang kabubuton. No, kuyawan bitaw ko anak, gitawag man ka sila sa Ginoo niya, mibiyas mo pangalagan sa Ginoo, pati lang paitag yun. Mas kabubuton sa Ginoo, na ang takers Ginoo, there is provision. Sunod, ang protection. Tanaw ra giyon sa sila pag-provide, giyon sa sila sa Ginoo sa pag-protect, no? Throughout those years, wala sila'y harvest, wala sila'y nauma, pero tanawa, buhi sila. Buhi sila. Kung sila na naagigisupply nila Ginoo. Gawas anak, uyog diha ang protection nila. Pag naakas kabubuton sa Dios may isang protektado na gikabi sa pagkin sa maglabot nimo, protected na kada. Moray na kanindot. Ang pinaka best question sa atong pagtuo, i-build na to siya, no? Ampingan na to, bantayan na to, niya amuhan na to. Nag-require din sa persistency. Kaya na persistent yung sa iyong pagtulig on. Dihapon sa atong kabubuton sa Dios dapat obedient jud pud ta. Kaya naman mo may requirement sa Ginoo nga aron mo abot sa iya mo ang iyang kahibulungan mga butang. Bisag ako kung ako si Elijah ma-amaze ko eh. Sa tinuhanon di ko makaati mo ano iba sa babaeng balo nya dito pud ko padulong no. Pero dili ka makaina nga naman nagdala kag blessing para sa iya. So both parties, dili ka makatila sa blessings na giandam sa Ginoo para nila, kundi ka bato, hindi po sila mapanalangin, kaya wala ka musugot. Pero kapareha man sila, nagisugot sila. Diha, nakatilaw sila sa milagro sa Diyos pareha. Mga igsoon, dili mahotdag na milagro ang Ginoo sa kinabuhi, bisan sa atong panahon karon. Kana na yung pagbuhi sa Ginoo sa madre sa personage. Milagro mo na. Sinubuhin mo basta naakas kabubuto niya. Buhat na lang. Kunya, sumda. Kasi Elijah di mo sa makatilawan na so, na dahil no, grabe, gihoho na yun. Nakakita siya, gihoho na yun. Igluto na yun. Muruta, pamahaw. Pagpanunto na, nakita mo. Pagka-amazing kayo ang mga iso. Gawa sa protection, napagitawag o problem solution. May so, ang solusyon wala sa ato, isa kung saan mga problema na ito, naagapon sa Ginoo ang problema, ang solusyon. Nakabasa ka, nabisan ka na itong espiritu, nagpadala siya kang soul. Pwede siya maghatag siya tunglunin mo, pwede siya magdahatag siya mo panalangin. Kung wala mailiw diya sa Ginoo, bisang unsay pwede nyo pa kayo sa Ginoo, bad or good.
Pwede nyo ngayon, Ginoo, tagay kong sakit. Pwede ka tagaan. Pero wala di mo itamali ng sakit, no? Wala yung masakit ka lang naman sa hospital? Hindi. Wala, sige kag resitahan, sige kag bilan ka kada adlaw, kada gabi, kada gabi, 1,400, anak. Yawa na ba kay income? Hospital ko, kada mo kay income. Muna di kita may sakit ka, pero lagi mga panahon mga sakit kita. Pero maikson, ang solusyon sa tanan, naagapon sa Ginoo. Problema nimo, lahi-lahi ta problema tingali. Ikaw, kita karon, ikaw naglingkod na ako ng tinudin. Naagit yung mga problema. Pero isa na yun ang source sa solusyon na sa Diyos. Kamu mga negosyo, gusto nyo na yung mga creative, mga customers mato sa inyo, kaya namin mga businesses. Ayaw mo kalimot nga ang Diyos, bisang tuwa ka sa suok, magpadala siya customer. Di kinamahugtan ang Ginoo supply. Di mahugtan ang Ginoo means. Dili. Ang iyong tanaw sa imo, kung ikaw obedient pa kaniya, kinakapalipay kaniya, padanayon ka. Wala ka naman imo. Ang pinaka-importante na tayo, Diyos na akong masaligan. Kanang Diyos na akong sukton. Ayaw pagsunod sa imong kaugalingon na. Kaya ka na atong kaugalingon, labi na sa imong dikta-dikta sa imong kasing-kasing, ayaw ka mahihila, pero itong kasing-kasing. Wala pa na sa relationship. Ganahan niyo ka ninyo, kay kung naalagi siya na, kung ganahan niyo malipahin, hindi ko magtanong, bat-bat. Ayaw na. Ilad na. Ganun ka mag-enjoy sa kabubuton sa Diyos. Katong kabubuton sa Diyos, i-enjoy. Di ba malipay ka sa tanang panahon. Mag-enjoy ka. Maikson, not only the problem solution, no? Ang situation nila, ang living nila, ang livelihood nila, ang needs nila, ang illnesses. Kaya namatay ba ang anak ano niya? Kung basahon naman context anay, chapter 17, namatay ang anak sa babae balo. Namatay, nakaanak mo ba? Uy! Kaya mo mo na, namatay ang anak na dili, pahinumdum ko sa akong mga sa... Pero yun sila dyan, Lord. Kung sa ako ko, Lord, naulo, may kuha niya, gipakaw, may kuha niya, gipatay, man yung anak niya, Lord. Iulit ang nagkalag-ano niya. So, lahat yung nagkalagong ang lawas, no? Kaya, ang girikonsay mo na. Lord, ipauli ang kalag. Pagbalik sa kalag, nabuhi ang bata. Diba? Mga na context, chapter 17, basahan mo na tanan, mga anak. Pagkahuman, ginaog din ni Elijah, o naray mo anak, ino na yung babaeng balo. Isa, sa tinuod yun alagan yun kasi ginawa. Tanawa, wala siya kakita atong pagkaon na sa 3.5 years na pagkaon nga nawa, wala din mo, kahit bulong nga natudaan. Pero, ang patay magod, nabuhay balik. Musabot pa kinakya, nakita, alagin din kasi ginawa. Dili, bisa pag dili anak, ang alagad siya sa magpabilin, ginang alagad sa Diyos. Anong buhi, ato niyo po si Elijah, ang Diyos magyapon. Ayaw na siya, Lord. Kagit mo, may kuha ng babae, dito niya mauna po, talod ka. Ano dito niya, ako na dahilan, hinon aning nga namatay, iyang anak. Ibalik paliw ang kalag niyo. Gipabalik sa Ginoo ang kalag. Tanawa na, kalag, nagpabalik na. Gumanan ka ng Diyos, di ba? Ang pag-switch ba? Ang pag-switch. Hawa na, ang pag-switch sa anak ni Nose yung gihapon. Pero balik. Kaya siya, naray mo anak ko. Buhi man lang eh. Hindi man ka paglipay sa, siyempre naman, inahan lipay ka kayo nga dili ka mamatay ka na. Ako namatay na sa DJ pero hantun karon. Mingaw, gihapon ko na yung tao. Hinumdumong pa na ako, giyon sa itong, masakay may sakyan itong una, masakay may bus. Alala ko na, asa na yung mama anak, sir, kung ako gitransact na Cagayan, hindi pwede mo kuy-kuy sa bata ko. Kanya, ang didi anak, kanya ay didi. Anak, kaya nung ko anak. Pero nasakit sa PJ, sakit yan na, andun ka na, naabot. Kaya nung ko sa iyo. Yung usahay na, magtrabaho ko sa mga paperworks, yung usahay kaya na-synchronize mo na ako ang mga quad, mga files. Yung usahay, dahil na birthday ni TJ, pop up ang naon ni DJ. Kaya naman si account, yung friend man may, magawas ka. Birthday siya ni Brilliant Hope today. Maling na. Say anything na makapalipay daw sa ako. Hindi na ko magsisi diha, kaya patay, kabalo ko patay na na. Pero mayroon doon ako niyo, say, bakuan ko sa mga documents, ano sa'yo mo gawas, makukaya na ko itong nag-wheelchair siya, ano ba, pinaka-save ko ito tanan.
Dahil ang akong galamhan niya, mahawa lang sa kulkuling, o lingaw na akong kukulingan. Saan, din mo itong mabalik. Mabot ang panahon, pagkim, ako din mo apas nila. Test, nahitabo mo yun. Lipay kayo siya na balik yung anak. Ako, wala kayo mabalik sa TJ. Ang iyong kakot, bro na. Magigran sa Ginoo. Gratis, di apatag yung pagkakaroon sa kabubuti sa Diyos. Padayon ta. Dalas? Pagkipata? Dalas. Diha sa kabubuti sa Diyos, ang requirements, obedience lang, no? Kaya kung nag-obey ta, maikson, di na problema ang provision, di na problema ang protection, di na problema ang problem solution, and then the last but not the least, the preservation. The preservation. Ano na preservation? Kaya mo preserve pa ka ba? Bisag nagkadaot na ang palibot, pero ikaw, ayos lang gihapon. Nga naman, na-preserve ka. Para ka ng gulay ba nga, gibutan ng preservative, bisag isa na katuig, presko gihapon mo tanawon. Kaya nga naman, naka-preserve siya. Ingon ana ang kahimtang na ito sa kalibutan na ison. Bisa magkainon sa ning kalibutan, tungkol sa kadiha. I like you sunod diha. Sunod ra kita sa kabubuton sa Dios. Kaya nga naman, ang preservation is there. Amen? Walay lain nga makahimo anak na persona. Ang Dios ra gyud maka-preserve sa kinabuhi nato. Bisa sa sitwasyon nato. Bisa dun sa inyong mga trabaho. Bisa pag-risko ng mga trabaho. Ayaw kalimot na ay Dios na mo preserve sa tuwa. Ang pinakapuhunan na nato pagsunod lang yun sa kabubuton niya. Kana ra gyud ang puhunan nimo. Way lain. Kung masinugtanon lang ka sa kabubuton niya, tanawa ang babae balo. Hantod nag-harvest sila. Kaya nagpadala ang ginog grain. Katong tibo-tibo na pamilya ng oil dito o baril. Katong kaning flour. Hantod nga nag-harvest sila. No? Kaya nadugang nga naman ito sa harvest nila. So di na nila makita nga nagpabilin pa o gihapon itong nag-stay itong gamay. Dili. Kaya po alam mo ito sa harvest nila. Bot pasabot, nagdamor pag ang milagro nga gihatag sa Ginoo. Nga naman, mas nagdako ko man ang naabot, nasulod silang baril. Palambuot pa ka sa Diyos. Apil na sa iyang preservation sa Ginoo. Wala may isan kung mapatuo lang ta. Diha sa kabubuton sa Diyos, isa rin pinakita na ako ang requirement, obedience. Wala, nag-ampot ang trabaho. Pag nalakas sa trabaho, i-analyze yun. Napo ba kung sa kabubuton sa Ginoo? Pero wala naman itong una, apil ko man po ano yung mga trabaho, o karon di naman ko maka-apil. Pangitag, solusyon, ang iyong ginulor, i-sacrifice. Punong po ano yung mangita kong lain nga kanang makapangalagad ko sa Ginoo. Na ako'y nakita ang example, anak. Sa example na ako nakita, si Chris. Bahala wala ko trabaho, sir. Basta di lang ko mahunong sa pag-alagad sa akong Diyos. You know what? Pagkasunod nga, gigukod siya sa iyang. Siya, sige, wala na kayo trabaho sa Domingo, Lunes na sa Biyernes trabaho nimo. Tama na ka niya. Mani sweldo nimo, isa ka ang sa sweldo. 5 ka na. Siya gigukod sa iyang employer. Kasi, resign ko ani. Bahala ko lang ko yung trabaho, magitong trabaho nga ka na, dili ko mapugngan sa akong pag-alagad sa Diyos. Biya siya. Pagkasunod mo, gigukod sa employer. Sige Chris, gusto mo yung ka na. Sige, di na ka, hilapta ko, Sabado Domingo, libre na ka. Kanya, di harap ka si Pan, mali trabaho ni mo. Pagkatapos sana, di na ko maghilapot sa imong sinibaw, bahala na. Kinsa naghatagan ng apil ko? Siyempre, ang Diyos. Nga naman, nakita sa Diyos kasi kung unang-una rin mo, hingsunod sa kabubuton sa Diyos. Pero maghimog yung kasi kong galingon, sige lang, mulog siya karang tanan. Paglugdag, una-una pa kayo ha, masacrifice imong kagalingon, mag-sacrifice ang sina pamalingon. Apil ay mong panimalaya na, apektahan yun, ang angay mapektuhan. Tanan, basta mo disobey na sa kabubuton sa Diyos. Hasta ang preservation, mawala. Protection, ang ato ang problem solution. Kanay problema, magsamot-samot may problema, kaya may problem solution. May solution, sige problem. Pero kung nakakalas kabubuton sa Diyos, na ay solusyon ang problem. Amen? Mabala ka ta, pagkaon na to, sa abot na to, there is a solution. There is a provision in God's will. Manay, kabala ka. Ay, kabala ka. Ako, nagsultigi ko ani, based pa sa akong experience. Bahala na, basta kay sunda lang yun. Ako din si Mrs. Sundo na itong kabubuton sa Diyos. Bahala ka lisod, bahala ka sa struggle sa takaron. Sundo rin ito muna. Elijah o sa babaeng balong, wala rin question. Sunda lang ang kabubuton sa Diyos.
Ano man, dagi ka magmahal. Amen? Ato pa, in conclusion, kung nag-obey ta sa kabubuton sa Diyos, kaya sa kabubuton sa Diyos na ang provision, na ang protection, na ang problem solution, at the same time na ang ikaw preservation. Amen? Wala yung reason na nung naata karon. Tungkol kay nag-take care yun ang Diyos sa kinabuhi sa mga Kristohano.